at yan ay kanyang re-reactionan. Yan ay kanyang sasagutin. Ang ganda ni VP Sara dito. Mga bossing, ang ganda niya rito. Pakinggan natin etong kanya. Ang ganda ni Inday. Inday will always love you. Alam mo, kaya sila gigil na gigil dito kay Inday. Oh, kasi nga, ganyan na itsura. Mantakin mo si Risa Ontiveros, araw-araw may taga-makeup, may humahabol daw hanggang CR, mini-makeupan daw yan. Kahit tumatai yan, mini-makeupan daw yan. Para lang gumanda yung mukha niya kasi yung image niya bulok, kaya kahit yung itsura niya gumanda. Pero ito si Inday, sabi ko nga sa inyo, ang makeup nito, pollution lang. Oo, alimuom, sikat ng araw, ambon, yun lang ang beauty product niyan. Tingnan mo naman kung gaano kaganda yan. Suklay lang yarn. Suklay lang yan. Pucha, mantakin mo si Risa Ontiveros, yung buong David Salon, kasama niya na yata dyan sa Senado. Yung buong staff ng Purinaria Paz at saka Purinaria Oro, pati Purinaria St. Peter. Kasama niya na dyan sa Senado para lang pagandahin siya, magmukhang natutulog lang siya. Hindi pa rin niya mapaganda yung mukha niya. Samantalang ito, lahat ng media, lahat ng buong gobyerno, binabatikas na to, pero kita mo, hindi nila mapatumba. Ganyang kalupit si Inday Sara. O, sige Inday, bakbakan mo, banatan mo ang lahat ng mga ginagawang kabulastugan ng mga tago-gobyerno. Putik ka, Paps Boss Dada, may bubuga ko tong kape. Bakit naman? Bakit naman ibubuga mo yung kape? Huwag mo ibuga yung kape, masarap yan. Sabi ni Sorina, hindi magtatagumpay si Lisa Tanas Kokak na maangkin ng KOJC. Mas maglalaway pa siya sa ganda ng KOJC. Oh, kaya tinatarget nila ang INC eh. Kaya inatarget nila ang INC. Tama po, napakaganda talaga ni Ma'am Vice Sara. Tapos mabuti pa ang puso, natural ang pagkatao, napaka-humble, simple. Lahat na kay Inday. Tapos magiging presidente pa. Samantalang si Risa Ontiveros, ang pangit nang sama pa ng ugali, malungkot pa ang buhay. Hindi pa mahal ng mga Pilipino, tapos matatalo pa siya sa 2028, tapos hindi na siya mananalo na senador ever. Ang lungkot, te. Baka naman baka naman maging DDS ka na balang araw para lang manalo ka ulit, ha. Wala na. Matutulad ka na kay Trillanes, Risa Ontiveros at saka kay Leila de Lima, hindi na kayo makakabalik sa Senado. Si Trillanes nga, dyan sa Caloocan, lilima na lang yung botante, hindi pa niya makuha eh. Oh, sigurado ako rin sa Ontiveros ko, samantalahin mo na yung kapangyarihan mo ngayon sa Senado. Pagka natalo ka, wala na kahit anong posisyon. Sa party list ka na lang siguro mananalo, pero kahit anong posisyon na kailangan ng boto ng taong bayan, hindi ka na mananalo, maniwala kay taga mo yan sa bato. Huling pagkakataon mo na yan, huling panahon na makikita ka namin dyan sa Senado, mabuti naman palakpakan natin ang ating mga sarili, magtatagumpay tayo. Paksiet ka. Oh, pakinggan nyo to. Joyful ang ako ang mga pagbisita sa iyaha, and he has not lost his sense of humor. Na ay mga health issues gamay, pero thankfully addressed by the detention unit. For sure, na-miss niya ang Kadayawan Festival, Vice. Second year na wala siya sa Davao. Yes, sigurado, no. Mamiss niya ang ato ang mga kaigsuunang Dabawenyo, kauban niya sa pagsalmot sa ato ang Kadayawan. But sa ato ang kinabuhi na ay mga butang na kinahanglan nato buhaton, no. So napoy mga milestones na dili nato ma-attenan. So hopefully next year or in the coming years maka-attend na siya sa ato ang Kadayawan. Vice, naging issue sa kanila yung pagpunta mo sa Quezon City Jail to visit Marcoleta, the resort, and Esmeralda Basay, salamat. Salamat naman at may kumulay. Ang lungkot-lungkot na ng chatbox natin si Chai 345. Same sa ANC po. Hindi rin nakapangalan sa kanila, sa Ka Eduardo ang mga ari-ari ng ANC. Kasi nga, yung mga religious leaders na yan, wala naman silang pakialam sa yaman na pisikal. Yung yaman ng puso, para pagdating sa langit, maging katanggap-tanggap sila doon. Yun ang kanilang inuuna. Kaya mabuhay ang lahat ng mga matitinong mga religious leaders sa Pilipinas. Puwera lang. Sa mga paring mga manyakis, sa mga pari na mga nagtatanggol sa mga adik sa Pilipinas. Judoy, kumusta yung napag-usapan mo? Wala namang, I don't see anything wrong with visiting persons deprived of liberty. Noong
ako ay mayor pa, bumibisita ako dito sa Maa City Jail. Nagdadala kami ng mga regalo at tinatanong namin sila kung ano yung mga pangangailangan nila. Sa amin, sa Office of the Vice Mayor, sa amin, sa Office of the Vice President, meron kaming mga Thanksgiving na ginawa namin sa loob ng mga jails. Ganda ni Inday. Malaking issue kasi mamaya pagkatapos nitong buong speech ni Inday, ipi-play natin yung mga balita tungkol dito sa mga pinagsasabi niya rito, yun ang re-reaction na natin. Pakinggan nyo muna to. Tulad noong pagbisita namin sa Bacolod City. So wala ako nakikitang masama sa pagbisita sa mga tao tulad ni PRD at iba pang mga nasa loob ng detention na wala akong nakikita na masama sa pagbisita kay Arnie Teves, kay Pastor Kibuloy, as I said, President Duterte, Senator Rodante Marcoleta. Ang kaya gigil na gigil sila kasi binibisita ni Inday lahat ng mga pinakulong nila politikal. Pinakulong nila si Teves, politika. Pinakulong nila si Pastor, politika. Pinakulong nila si PRD, politika. Pinakulong nila si Jinggoy, si Marcoleta, si Defensor, politika. Binibisita lahat ni Inday yan. Binibigyan ng assurance ni Inday. Binibigyan ng assurance ni Inday itong mga tao niya ito na relax lang kayo. Konting tiis lang, tatag lang. Malapit na ako maging presidente. Babalikan natin silang lahat. Doon takot na takot si Riz Ontiveros. Yari ka ngayon, Riza. Maniwala ka. Pagka wala ka na sa pwesto, ikaw dilima at kayong mga komunista. Yung mga lahi ninyo na mga kaibigan ninyo, mga NPA, uubusin ni Inday Sara yan. Iiyak kayo sa loob ng 6 na taon. Baka ma-extend pa si Inday. Baka mga 50 years maging presidente yan. Siena 0805. Boss Dada watching from BGC while working. Ang husay mo mag-explain. Siyempre, Boss Dada yan eh. Boss Dada yan. Ilang oras na tayo? 2 oras na tayo mahigit. Dira-diretso. Saan kayo makakita ng ganyang vlogger? Dito lang meron yan. Banateros lang yan. Di kaya ng iba yan. Walang kodigo yan. Walang listahan yan. Oo, ano yan? Organic na reaction yan. Ganyan tayo kalupit. Ganyan tayo katindi. Samantalahin nyo ako pag pinatay ako ng gobyerno. Wala na kayong mapapakinggan na katulad ko. Kaya samantalahin nyo na. Hindi ako mamamatay dahil sa utang na 8 million. Sigurado ako mamamatay ako dahil sa pagbatikos ko rito sa gobyerno. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Kung kahit ilang bala itanim ninyo sa katawan ko, wala akong paki. Basta ang alam ko, sa langit ako mapupunta, kayo sa impyerno. Mga ulol kayo. Jinggoy Estrada and Mike Defensor, kasi kilala ko naman sila. And I think kaibigan ko sila. Hindi ko lang alam kung kaibigan nila ako, pero sa tingin ko naman kaibigan ko sila. And dapat tayo magpakita ng empathy sa mga tao and sympathy sa mga tao na deprived of liberty. Kasi I can only imagine hindi yung physical na prison, but yung hindi ka na malaya na magawa kung ano yung mga normal at ordinaryong ginagawa Salamat. mo sa buhay. Salamat po kay Sai Ruga from Hong Kong. Pangkapi lang to. Salamat. Matindi ang kape yan eh. Tatanggapin natin yan kahit anong mga ino-offer nyo sa akin. Love offerings ang tawag dyan. Tatanggapin natin. Inggit na inggit yung mga ibang vloggers. Ang dami nagpapakulay dito. Dagdagan nyo pa. Para lalo silang mainggit, makabawi tayo sa mga kademonyohan nila. Let's give sympathy and empathy sa mga PDLs. Ano yung napag-usapan niyo, VP? Pinayuhan niyo kasi sila. Wala, ginoo ko. Ako pa'y mupayo kay Senator. Ang sinabi ko lang sa kanila doon ay kung ano yung para sa bayan, yun ang gawin ninyo. Yun ang message ko sa kanila sa loob. Sabi ko, magpakatatag at kung ano yung para sa bayan, yun ang gawin ninyo. VP, may statement sa Secretary Gibo na mag-resign na lang daw yung mga nagtatanggol sa China with regards to West Philippine Sea. Ano yung reaction mo? Yung mga government officials na nagtatanggol daw sa China on West Philippine Sea, mag-resign na lang daw, sabi ni Gibo. Bakla naman kasi si Gibo. Bakla yan si Gibo. Bakit? Putsang inang yabang-yabang, salita-salita, di naman kayang pangalanan. Pangalanan nyo. Kung sino yung mga sinasabi ninyo ng mga pro-China ng mga politiko para magkaalaman. Ikaw nga, mayroon kang passport ng Maltese eh. Putsang ina, ikaw nga, hindi ka pro-Philippines. May passport ka ng ibang bansa, walang hiya ka eh. Siguro,
para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng gano'n na salita, hindi mo naman pangalanan yung mga opisyal, at syempre, suspect kahit ang presidente natin kasali. Ayan na, si Victor. Victoria Pacardova, dyan sa Hong Kong. Dagdagan natin yung pangkapi mo, boss. Yan. Oo. While cooking, laban lang po. Salamat sa mga OFW. Ivy Rosena dyan sa dyan sa Sambon Sabayan, yung RON. Maraming salamat sa Ivy Rosena. Mabuhay ka. At lahat ng mga nag-share ng kanilang blessing dito, pangako, mapupunta kayo sa langit. Lahat ng mga kasalanan ginawa niyo sa buhay ninyo, mawawala yan. Wala na yan. Nabura na lahat yan dahil sa mga pakulay ninyo. Oh, pero yung mga hindi nagpapakulay dyan, bahala kayo. Yung mga kasalanan nyo, hindi pa yung mabubura. Yung mga pangangalunyano, yung mga pagpapantasya ninyo, yung mga pangungupit ninyo, bahala kayo. Hindi mawawala yan, ha? Sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. Maybe sinabi din ni Jose Castro na baseless, Ito na naman. useless, at nonsense daw yung sinabi. Sa Romania pala yan. Sa Romania pala yan, ha? O marami daw mga hitman si dyan, ha? Si Lisa. Hanapin nyo nga, tapos patawagin nyo sa akin. Mo na ang Marcos daw nag-aid doon sa ICC. Ulitin ko ha. Si Claire Castro is a spokesperson. Mary Jove Channel. Salamat sa iyo. Ito na kay Claire Castro. Si Claire Castro kasi, ang dami na naman sinasabi. Ang pangit kasi ni Claire. Kaya insecure kay Inday. Kasi Claire kasi mukhang bulldog eh. Asong-aso talaga ni Bongbong. Huwag kayo mag-alala. Pag wala na si Bongbong sa administrasyon, yan si Claire, magbabalik na naman yan sa pagiging maglulupa. Magiging hampas lupa't patay gutom na naman yan. Lahat ng mga inipon mong pera ngayong Claire, itago mo. Huwag mo munang gagastusin kasi yan ang huling kikitain mo sa buhay mo. Wala ka nang kikitain ulit. Maniwala ka. Of the president and the office of the president, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong seal ng office of the president dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty. Hindi magiging professional yan si Claire Castro, ma'am. Ano magiging professional yan si Claire Castro? Sigurado ako bubula na naman bibig ni Claire Castro dito. Hindi magiging professional yan si Claire Castro. Unang-una sa lahat, Inday Sara. Dahil abogado nga yan. Hindi naman tunog abogado eh. Hindi naman professional na bayaran na propagandista ng Bongbong Marcos administration yan. Oo, professional siya doon. Professional siya sa pagpapakalat ng fake news. Oo. Professional siya sa pagbanat sa mga Duterte. Oo. Mini Galvez, salamat sa iyo Mini Galvez, sa mabuhay ka. Na yan na, Mini Galvez, lahat ng kasalanan mo nabura na. Burado na yan. Pwede ka na ulit gumawa ng kasalanan. Burado na lahat yan. Binubura ko na lahat yan. Dahil sa pagpapakulay mo. Hindi, totoo yan ha. Totoo yan. Maniwala kayo. Ito si Claire Castro, wala man yan. Walang, walang kaluluwa yan. Ang kaluluwa niya nakaangkla sa pera. Mga fame whore man yang mga yan. Oh, kaya sigurado ako bubula na naman ang ibig sabihin niya. Sino ba ang hindi professional? Pasyal nga lang ng pasyal. Gago. Kung hindi ba naman, galit na galit sila na binisita ni Inday Sara yung mga nakakulong. Putang ina ninyo, kung hindi nyo pinakulong yan, edi sana hindi binibisita ni Inday yan. Alam naman ni Inday na kaya nakakulong yung mga yan dahil sa kanya eh. Kaya the best or the only thing that she can do right now is to visit them and say thank you to them dahil sinakripisyo nila yung kanilang kalayaan para lang sa bayang Pilipinas at para lang sa pagtatanggol kay Inday Sara. Kaya dapat lang bisitahin niya. Galit na galit kayo, pumupunta siya sa dahig. Gago ba kayo? Pinadala niyo yung tatay niya ron eh, tapos gusto ninyo. Hindi niya bisitahin. Kung di ba kayong mga abnormal, yung mga tatay niyo nga kahit walang silbi sa buhay, pinupunta-puntahan niyo kahit saang lupalop ng mundo eh. Si Inday pa kaya, si Pangulong Duterte pa kaya, kami nga bumibisita kay Pangulo, di naman namin kaano-ano yan eh, dahil sa pagmamahal namin sa bayang Pilipinas at pagpapasalamat namin sa nagawa niya sa Pilipinas, gumagastos kami para puntahan siya. Ito pa anak, ganyang kahina ang utak nito ni Claire Castro. Inutil talaga. Tulad sa atin, no, na
pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin. Kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene, sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo. Wala naman kasi, hindi mo naman kasi pwedeng irespeto talaga yung seal na yan, yung seal of the president ngayon. Ang tingin nga lang natin dyan, basahan eh. Yung seal of the president ngayon, parang basahan na nga lang yan eh. Bakit? Paano? Puro basura yung mga nandiyan dyan. Lahat ng mga cabinet secretary ngayon, o kita mo, dumaan ba yan sa commission on appointment or committee on appointment? Hindi sila dumaan doon. Lahat yan puros mga interim kasi hindi man sila mga competent. Hindi na dumadaan sa committee ng mga commission on appointment or committee of appointments. Hindi na sila dumadaan doon. Puros mga interim, puros mga ipinaglalagay dyan kahit hindi naman mga competent. Bakit? Hindi nila kayang idepensa yung kanilang mga ginagawa ngayon dyan sa mga cabinet, yung mga cabinet members na yan. O lahat yan, hindi nakagalang-galang yung mga yan. Hindi dumadaan sa proseso. Yan si Claire Castro. O, putya, hindi makagalang-galang yan. Paano mo igagalang yan? Minumura nga sa Canada eh. Minumura nga kahit saan bansa magpunta. Palagay ko, napobia na nga yan. Hindi na siguro sasama kay Bongbong. Kung sumama man siya kay Bongbong, baka doon na lang siya sa kwarto ni Bongbong tumira eh. Kasi pag lumabas yan at nakita ng mga Pilipino yan, papakyuhin ng mga Pilipino, mumurahin talaga yan ng mga Pilipino. O, hindi nakagalang-galang yung mga Inday. Kaya wag na tayo mag-expect na magiging respectful, magiging professional yung mga yan. Ang profession ng mga yan, maging bayaran ng ng mga magnanakaw sa Pilipinas galing sa pera ng taong bayan yun binibigay sa kanila mga bonus kung ano-ano man. Para lang sirain nila ang mga Duterte, ganun. Professional sila dun pag nanakaw, pagdodroga, ganyan sila professional. Taong bayan. Kaya, again, ano sinabi ko dati? Garbage in, garbage out, ganun. Lahat ng sasabihin ni Claire Castro, yun yung sinabi mo nun eh. Basura lahat yan. O tapos, bakit ikaw na lang tanong na may Your reaction vice, iniisa-isa na kayo ng administration, especially yung mga senators na identified po sa inyo, nakapatibig po. Well, it shows kung ano yung pinagkakaabalahan ng administrasyon ngayon, ng gobyerno ngayon. Ang pinagkakaabalahan nila ay politika dahil nakikita natin na may pattern na. Hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang ako, kundi lahat ng hindi sumunod sa palasyo kay President Marcos ay hinahabol, tinitira, kinakasuhan, hinaharas, tinitrete. Yung reaction mo, BP, sa pagbisita ni President Bongbong Marcos doon sa kanina, usually the Palay program? Ito na yung Kalinan, yung pabahay. Alam ba ninyo yung pabahay? Yung pinagmamalaki nilang pabahay, alam ba ninyo na proyekto pa pala ni Inday Sara yun nung mayor siya? Putang ina, magnanakaw ka talaga Bongbong Marcos, pati ba naman yung credit project ng iba kinukuha mo pa rin, wala kang magawa sa sarili mo. Nagnanakaw ka ng project ng may project, walang hiya ka, pinagmamalaki pa yan ng mga vlogger. Sabi nga ni Inday Sara, project ko yun eh. Project ko yun nung mayor pa ako eh, tapos kinukuha niya, bayaan mo na, sa kanya na yun. Wala naman akong pakialam sa credit, alam naman ng mga tao sa Davao kung kanino yun eh. O optics man lang yun, baka sakali maniwala ang taong bayan na tinutulungan niya Davao. Gago, wala kang ang pabahay sa Ilocos, probinsya mo na yan, pupunta ka pa sa Davao para magbigay ka ng pabahay dun. Hindi ka naman kailangan ng mga taga Davao, ulol ka. May gobyerno man sa Davao, maganda man ang ginagawa ng mga Duterte sa Davao, mga programa ng mga taga Davao, ng mga Duterte sa Davao, pinakikinabangan man ng mga taga Davao. So pinapakita lang ni Bongbong kunyari may pabahay siya sa Davao para maniwala ang buong mundo. Gago, walang naniniwala sa iyo, wala kang pabahay sa Ilocos eh. Kahit nga patubig sa Ilocos, sa probinsya mo, wala eh. Bulok na bulok nga yung probinsya mo. Dalawa na kayo naging presidente dyan eh. Pero hanggang ngayon, wala, bulok pa rin yung probinsya mo eh. Sino maniniwala na project mo yung mga nandiyan dyan sa Davao? Wala ka namang ginawang project. Ang project mo lang naman, ubusin ang Bayang Pilipinas, Maharlika Investment Fund, Ibenta Ginto, PDIC, lahat yan lang project mo, pagpapahirap sa mga Pilipino. Pagmamahal ng presyo ng bilihin, pagdaas ng krimen, paggamit ng droga, di umano. Yan lahat ang ang credit na dapat kinukuha mo. Mantakin mo, hindi kayo nahihiya, hindi nyo proyekto, ninanakaw nyo.
Tapos pinagmamalaki. Sabi ni Amy Marcos, 41 sa mga batas niya, yun ang sinabi ni Bongbong sa kanyang sona. Ang kapal ng muka. Mantakin mo, inaaway mo yung ate mo, tapos yung mga ginagawa ng ate mo sa Senado, yun ang kinukuha mo, pinapangalanda ka mo sa tao na ginawa mo, 41. 41 na batas ko yun eh. Sabi ni Amy Marcos, nakita niyo yung interview niya. Akin yun eh. Pero bayaan mo na, kapatid ko naman eh. O, bayaan mo na, ano niya. Wala naniniwala sa kanya, wala maniniwala sa'yo. Lalo na, sinabi pa ni Inday Sara to, binisto pa siya. Na yung pabahay daw dun sa Davao, project niya pa pala yung kapal mo. May project naman, racket. Oo nga naman, may racket. Pucha, nira-racket tayo, walang hiyaya, no? Pangulong Duterte dito. Um, People's Bill. People's Bill. Yes, I know kasi project namin yan nung mayor ako, diba? So ayoko mag-comment sa kanyang pagbisita. Siguro ang mas maganda ay ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon nung bumisita siya. So mas maganda, tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila. Ano, tagal na yung project ni Inday Sara, pabahay sa Kalinan. Elementary pa ako, kapal na mukha. Alam mo ba dyan sa Kalinan, ang daming ginawa ni Pastor dyan. Eskwelahan, high school, naglagay si Pastor Apollo Kibuloy dyan para yung mga taga dyan sa Kalinan, lalong-lalo na dun sa bundok, sa Tamayong, hindi na bumaba para lang mag-aral. Nagpagawa siya ng mga doon, ng mga community doon sa Tamayong para maging maunlad yung Tamayong. Yung Tamayong na yun, napakahaba ng kalsada doon. Si Pastor Kibuloy ang nagpasimento noon. Dati lupa yun, mga magsasaka yung mga nandoon, yung mga prutas, hirap na hirap sila yung binaba. Dahil pinasimento ni Pastor yun, yung mga tao doon, na mga taga-bundok doon, lahat naging na may access na ng kalsada, may access na sa education, may access na sa tubig, may access na sa kuryente. Dahil yan sa tulong ni Pastor, maniwala kayo. Panis! Ano yung opinion nila sa pagbisita na ni BBM doon. Number 1 ka pa rin sa mga survey. Number 1 ka pa rin sa mga survey, presidential survey. Nakailang tanong ka na. Number 1 kasi survey. Oh, sabi ni Blackpink, pagpapakulay sana ako, baka ipanggas mo lang, wag na. Wag na, lamunin mo yan. Lamunin mo, sarilinin mo yung kayamanan mo, dali mo sa impyerno yan, bahala ka sa buhay mo. Pakulay. Sa'yo na yan. Oh, baka naman utang na loob ko pa sa'yo yan. Blackpink. Oh, lamunin mo. Ipambili mo ng Cytotec para hindi na dumami ang lahi mo. Pampagulo lang daw yung reported arrest kay Senator Bato de la Rosa sa impeachment. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng 2 tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Are you happy with the performance of the defense, guys? Of course, yes. Oo. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend me. Kato na lang, number 1 ka sa survey karon. Naamoy pangutana lain. Ay, BP. Vice, Oo, katong kotanan ingon ni siya. Marcos nga tutukan daw ang baha diri sa Davao City. Dapat tutukan ng gobyerno ang baha sa lahat ng lugar ng Pilipinas. Hindi lang sa Davao City kasi meron ding baha sa Ilocos, meron ding baha sa Pampanga, sa Bulacan. Lahat ng mga low-lying area sa panahon ng malakas na pag-ulan at bagyo ay kailangan tutukan dahil delikado na merong mamatay dahil sa mga pagbaha. So, hindi lang Davao City, dapat buong bansa. Dahil ang Pangulo naman ay Pangulo ng buong bansa. Election mo, VP, sa Mulacan Judge General Torre as mayor sa Davao sa 2020. Everyone, of course, no, in a democratic country, lahat ay allowed at welcome na mag-file ng kanilang certificate of candidacy at tumakbo sa election. Last na po, last question. Vice, any comment about sa campaign ni President Donald Trump to topple down ICC and possibly na
marilis po si FPR? Hindi ko lang alam kung it will come to the release. Okay, bigyan ko muna ng context ha. Yung kampanya ng Estados Unidos against the International Criminal Court, hindi ko lang alam kung abot siya sa pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero definitely, pwedeng gamitin ng Estados Unidos na example yung kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagiging isang biased political organization ng ICC at not really a court of justice. Okay po. Thank you po. Number one ka sa presidential Okay. survey. Unsay may balita, ana? Unsay Number may one, value sa consistent ka nga balita, number one. ana? Oh, diba? Sana on Number one time. always. Survey lang Consistent pala sa kay- VP. Survey, ingon Lagi, sila nga, unsaon survey taman- lang gano ha si Gani, survey ra gani na, pati ako. Unsa imong reaction? Hindi ako makakomment sa mga surveys dahil hindi ko naman alam kung paano siya ginawa, saan siya ginawa, at sino ang nagpagawa sa kanya. Pero sa akin, sa lahat ng survey simula noong 2022, ay lagi ang aking pagpapasalamat sa taong bayan dahil patuloy yung kanilang pagtitiwala at suporta sa akin, sa aking mga kasamahan at sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kahit na medyo hirap yung aming organisasyon dahil sa politika, sa paninira, at sa pagpapahirap sa amin para gawin namin yung trabaho namin. Kaya it's always a message of gratitude every time survey comes out, whether or not number one ako o hindi. Thank you. Okay po. Thank you po. Tapos na ang pangalan mo, pangalan mo. Ready na daw, dinaredo na daw sa NBI VP ang mga criminal cases plus yung director Latinter. Oh yes, nadunggan na namo na nga dunay giandam na mga pag-file og kaso and dili naman siguro nakatingaladan sa nakita nato no sa mga kadaghan-daghan na gi-file nila og kaso sa as I said mga tao nga dili musunod kay BBM og nag-andam na pud ang mga abogado pag-abot sa panahon nga dunay kaso nga bagong kaso nga i-file. Thank you po. Make sure ako like kuha kay para Ganda talaga ni Inday. No, pag ganyan ang ganyan. Talagang mai-insecure lahat. Sigurado ako sasabog na naman ng sasabog na naman ang mukha. Sasabog na naman ang mukha nito ni Claire Castro. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan,